Ramil Madriaga. Sino Diyan po yun? sa Kamara de Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, aba, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito eh? Surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan po, Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, Opo. wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang ano. Nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na Hindi yun papanood. napapanood, ano ha? Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na Nung, surprise Oo. witness daw po. Oh. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ipaliwanag. ano ito ka mo, parang Surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang ano. Surprise ba yung sinabi mo? Opo, opo, Sige. Kasi nga raw ho, Bakit yung surprise? marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng mali-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi, by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Una po Sufficiency yan. inform. Opo, oo. Tatlo yan eh. Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Ano ha? Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo, oo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tid, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Opo. Kaya nga ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweet, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya, parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, oo. ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, oo. So masyado siyang mababaw na basta naisip lang ng piskal na May batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence ay yung tinatawag nilang prima facie Prima facie, opo. with sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie,
almost ano na yun eh, almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Ngayon, kung surprise witness si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun ganito. na nga po, Tatanungin ko ganito. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Piskal, Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina. Ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang ano mo? Sir, halika. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal. Ito ba ang iyong salaysay? Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano eh. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, pero mo ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na iminamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing kami. Yes po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion, dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po. Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang ano eh. Siguro ang sinabi niya halimbawa, yung affidavit, ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ano eh. Ganun ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness para halimbawa gamitin nila. Against Vice President. Unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko ngayon siya, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balit-balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Para walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata. So bagsak siya. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking inanom. Yun. Isa pa yun. May hindi na nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung ano. Bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin lang naman, ha? Kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit nasabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa sa Senado talaga dapat, Senate Court na po. Yung bahagi na yun boss, sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon? Ang problema... At saka dapat susuriin mo yun bang mga sasabihin niya. Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution. Yes po. Kasi yung mga complaints baka naman hindi babagsak doon.
So dapat piliin mo lang, alin doon sa pinagsasabi mo, ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Oho. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable. Nako. Identified lahat yun, di ba? Pero may bigat ba yung kasi may ito pala si Madriaga, may kasong kinakaharap pala ito Sen eh. 2 kaso ng kidnapping ito eh at nakakulong pala ito. Sabi nila kahit na ikaw ay masamang tao, may record ka, katanggap-tanggap pa rin naman ang iyong mga sinasabi at pinapahayag sa ganitong klase ng mga paratang. Pwede naman yun. Wala Opo. namang parang selective ka. Yes po, oo. Basta meron kang kakayahang tumestigo. Kaya lang, yung credibility mo ang problema kung sakasakali. Okay. Mabuti pa basahin natin yung quantum of evidence dyan. Opo. Kasi noong July 16, 2024, so 2 years ago pa lang ito, dito binago yung sinasabi ko sa yung level of evidence na kakailangan ng piskal para siya makapaghain ng Opo. akusasyon. Sa bagong DOJ Secretary niya. Oo, ngayon, quantum of evidence, ginawa na Section 5 nung kanilang Department Order, Department Circular Number 015. Opo. So, July 16, 2024, binago na, no? Ang sabi nila, the quantum of evidence for preliminary investigation and inquest proceedings Opo. is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oho. Sa mga tweet, kapag tinuloy mo to, sabi niya, the quantum of evidence is met when the prosecutor is convinced that the entirety of evidence presented by the parties is, 1, admissible. Number 2, credible. C, capable of being preserved and presented to establish all the elements of the crime or offense. Oho. So dito siya ngayon susuriin Ayun. sa 3 parametro na to. Kung halimbawa hindi siya credible, bagsak na siya. Kaya bakit siya pinresent? Kagat. Kasi may strategy dyan. Lalo na kung yun ang inaasahan mong makakapagpabagsak doon sa kalaban mo. Baka naman ang strategy nila, Sen, sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. Hindi sila interesado sa impeachment. Kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, mahirapan sila, di ba? So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro, baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yun ang mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at, 2028. Opo. at ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka sa political career Visayas. mo sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oo. Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, Kaya natin takutin yung ano doon, yung 3. Kunyari, nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun. Teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, 2 eh. Opo. Yung isa, taga Mindanao eh. Paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng Ng laban. mali, Oo. paano yung kapatid ko, baka hindi... Hindi man. Sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi 4 eh. So, mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, halimbawa, minus... Yun bang hindi dumadalo sa hearing? Halimbawa, absent siya nung araw na yon o kaya nung... Hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Hindi pero ba, ang basihan pala, 24 ang pa rin po. pinag-uusapang boboto 16 for conviction. Ganun, oo.
Eh wala siya, paano siyang boboto sa paglabing-anim? Hindi pa magiging bilang nun, dapat 23 na lang kasi, halimbawa, si Bato, Sen, Oo. laging wala eh. Oh, paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So hindi na ang basihan mo 23. Ah, hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa Kamara pala kinakailangang magiba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Oh, kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa iyo, bakit Opo. siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang makaano tayo. Kamara pa lang, oo. Ayan. Mabigat ang laban nga pala, no? Anyway, Sen, balitang-balita po ngayon na nahuli na raw po sa Czech Republic si dating Congressman Saldico, Sen. At mukhang inaasahan na po sa lalong madaling panahon ay iuuwi ito sa Pilipinas. Ang hamon sa kanya, Senator, sabi niya, Congressman Saldico, please tell all. Sino ang nagsabi nun? Ang statement daw po ng Malacanang, Sen. Tell all. Sabi niya sabi ng, yun ang mensahe daw po kay Congressman Saldico, Sen. Sino nga sa Malacanang ang nagsabi? Wala po nakalagay lang. Malacanang kasi yun ang story ng balita eh. Magsabi daw po ng lahat ng kanyang mga nalalaman. At Dapat lang, di ba? Ay, dapat nga po. Oo. Ngayon, marami bang natutuwa? Ay, ako naman, Sen, kasi maraming may gustong pauwiin. Baka marami ho talaga natutuwa na mahuli siya at makapagsalita ng kanyang mga nalalaman talaga, Sen. Sigurado ko, yung mga natutuwa ay yung mga taong nakapakinig ng kanyang mga Opo, yun, mga naunang inihayag video. Oo, sa oo. mga video niya. At siguro, pag nandito siya, lalo niyang mapapatibayan yon dahil pwede siyang humarap sa mga pagdinig. Yes po. Oo. Kung meron pang pagdinig, Hindi, dapat naman magkaroon pa, Sen, kasi paano ka nakakasiguro? pagka wala ako magpapatawag yan, Sen, papasok na ako dyan. Kasi- dapat meron. Hindi kasi naglabas na naman siya ng parang, ano bang tawag doon? Press statement. Ano bang Sabi niya, magbubukas lamang ako ng panibagong pagdinig Opo. kapag ako'y nakakalap ng sapat na Lagda. bilang ng lagda sa aking partial report. Bakit naman magiging kondisyon yun? Ba't magiging kondisyon yung sapat na... Bakit ipipilit mo na kailangan pumirma muna doon sa partial report? Oho. Samantalang ito yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang kakayahan at kagustuhan na Oho. tawagin mo kami para makapagsalita kami. Makatulong kami sa ikahahanap ng mga may utak Ikanulutas. O kaya malaman. Opo. para totoo. malutas yan. Oho. Isa na dyan si Governor Chavit Singson. Oho. Plus Nabi- yung 18 na- Marines. Na kanyang inimbita. Sabi niya, April 14. Sabi niya ganon. Opo. Pagkatapos, bago pa mag-April 7, na kung saan binigyan siya ng pagkakataon makapagsubmit ng sworn statement hanggang alas 5 ng hapon, papunta na yung tao ron eh. Sabi niya, i-defer muna natin until further notice. Oho. Kasi hindi ka pa nakapag-submit. Papunta na nga ako dyan. Ginamit pang dahilan yung hindi niya pagsasubmit. Tama po. Alam ng tao na April 7, binigyan siya hanggang alas 5. Oho. Kaya ang balita ko, kumakain siya sa Manila Yacht Club. Malapit na sa Senado yun. Alauna, Opo. kahit lakarin niya lang, madali na Malapit, oo. tinawagan siya nung kanyang secretary. Oho. Sir, wag na kayong pumunta ron kasi at exactly 9:19 a.m. Ba? Oho, 990. binayber sa bahay niya yung sulat notifying him that the scheduled hearing is deferred Nako. until further notice. Isa nga sa mga dahilan doon, Oho. kailangan tayo makatipid sa kuryente kanya dahil sa may krisis tayo. Oh, tama naman. Pangalawa, Oho. hindi mo kanya na isubmit eh. Wala yung affidavit mo. Pangatlo, yun nga, kailangan natin ng additional signatures. So yun ang magiging batayan lang para ipatawag ulit yung pagdinig ng Blue Ribbon. Kinakailangan makakuha siya ng sapat na pirma Oo. doon sa
Mukhang mali naman ata yun, Sen. kaya wag kang masyadong optimistic na kung mo dumating si Saldico. Akala mo talagang yun na yung Hindi, asang-asang- pinakahihintay mo. Hindi kasi marami talagang gustong marinig, lalo kung sa Senado, ang pagsasalita nito si Saldico, asang-asa na ako, Sen. Oo nga, alam ko nga yun Kaya Oo. nga, hindi lang naman ikaw, ang daming umaasa. Paano yung ayaw umasa? Hindi, mali siya doon. mali po yun. Hindi kasi, bakit? Bakit? Alimbawa, ikaw, Opo. nagluto ka ng pagkain. Oo, okay, opo, oo. Pinatikim mo. Oo. Hindi maganda yung pagkakaluto Okay, maalat, no? Ano pa man? Oo. Okay. Tapos, paano ba natin? Pipilitin mo ba yung iba na kainin yan talaga namang ayaw nilang kainin? Oo nga, no? Gumawa ka ng report, partial report. Siguro, sa pananaw nila, hindi ba sabi ko sa'yo, majority, 15? Yes nga po. Minority siyam. Oo. Kung katanggap-tanggap yung ginawa mo, patay, pirma naman kasama mo. Meron po balita, 2 pumirma, Erwin at saka SP Soto. Mayroon na rin pong... Nandun na nga ako. Oo. Sa tagal na yung ibinigay niya yung partial report na yan, kung talagang yung pagkakagawa niya, kumbaga sa luto, ay talaga namang katakam-takam, Opo. ay hindi mo na kinakailangan maghintay. Ay, talaga. Di ba? Baka kami pa maglapitan. Oy, patikim. Di ba? Oo, kung sa pagkain niya. Ngayon, gagamitin mong dahilan yun. Kinakailangan pirmahan ito. Oo. Bago ako magpatao. Parang walang connection. Ewan ko kung may nakikita kang connection. Baka wala ho talaga. Mukhang malabo talaga yun. Kasi kung ayaw namin pumirma, ituloy mo na lang hearing. Baka sa mga pagkakaroon ng pag-hearing, baka mabastantihan pa kami. Pumirma kami later on. Kaya nga yun ang sinasabi ko sa'yo. Oo. Sinabi mo, nahuli si Saldico. Ano ngayon, kako? Anong inaasahan mo? Hindi. Nakasalig pa rin doon sa kanyang kondisyon na kinakailang marami ang pumirma rito bago ako magbukas. Teka Tama lang. ba yun? Mukhang mali ata yun, Sen. Ha? Mali ho yun. Dapat lalo ngayon. Sabihin mo yung katwiran mo, hindi yung nanggagaling lang sa akin. Hindi po, Sen, mali po kayo dyan. Kasi ako sa tingin ko, maraming dapat malaman ng taong bayan. Kasi kung Sino sinasabihan mo? yung chairman po ng Blue Ribbon Committee, Ba't di mo mabanggit-banggit naman Senator Ping. Andiyan, ba't pangiti-ngiti ka? Ba't di mo seryosohin? Senator Ping, baka naman pwedeng ipatawag. Nakangiti ka nakangiti ka Hindi, kasi close kami yan, Senator Ping. Kaibigan ko po yun. Kaibigan natin yun, Sen. Oo. Ayun po, nakikiusap kami. Tuloy nyo na po yung hearing. Ipatawag. Kailangan mo bang makiusap? Siguro, Sen. Bako, ginamit ko na yung salitang makikiusap na Ang lang tayo. pinag-uusapan natin, nilimas ang kabang bayan. Ito. Hindi pangkaraniwang pagnanakaw ito. Oho. Ito ay paglimas ng kabang bayan sa tanghaling tapat. Sabi ko nga, alam mo yung magnanakaw, yung talagang magnanakaw dyan, ano? Opo. Nahihiya pa rin yan Alam mo kung bakit? Kung minsan nakatakip ang mukha Ay, siyempre ho. Di ba? Oo. Ayaw, kahit pa magnanakaw, ayaw niya aminin magnanakaw siya. At nakakover siya sa dilim. Oho. Itong mga nagnakaw, walang maskara. Nakabarong. Ninakaw talaga. Hindi karaniwang pagnanakaw. Nilimas ang pera ng bayan. 1 trilyon mahigit Tapos makikiusap ka. Oho. Hindi ba pananagutan mo, katungkulan mo, pananagutan mo sa taong bayan na naghihintay sa'yo Oho. na ilitaw mo ang katotohanan? Ba't kinakailangan i-kondisyon mo kung kailan ang pipirma pa? Yun na nga. Paano mo ako mapapapirma dyan? Bigla. Sinabi ko na nga, tawagin mo ito, tawagin mo ito, tawagin mo, tsaka si ganito at tsaka si ganyan. Tsaka tayo magkaalaman. Nako. Ayaw mo. Dumating ngayon, sino nahuli? Si Madriaga. Parang gusto ko nga Hindi pagkumpara. si Madriaga yung nahuli. Si Ano ka ba Saldico. naman? Si Saldico. Hindi kasi gusto ko pagkumparahin. Tuloy, bigla ko lang naalala, si Madriaga at saka yung 18 Marines. Di ba? Sige, kumpara mo na. Bilisan Kasi mo. naalala ko, si Madriaga, Wala na time. ganun lang ang sinasabi. Yung walang corroborative ano pa man,
Ang bilis Si itinawag. Madriaga, Oo. walang resibo. Wala. Okay? Di ho ba? Pagkatapos, aminin mat nila o hindi, Oh. kidnap for ransom. Ang kasong kinakaharap. Hanggang tama kayo. ngayon ay hindi makalabas, walang piyansa. Yes po, Sapagkat sa liwanag ng tuntunin ng batas, yung ganong klaseng krimen, walang piyansa. Yes, Ngunit Nobel kung talagang hindi mabagsik ang katibayan, pwede. kang magpiyansa. Opo, So oo. walang resibo, may batik, pinilit nila, kinumbida nila, Oho. naging superstar. Yes. Samantalang yung ex-soldiers na 18, may resibo. Yes. May resibo. Meron po. Ayaw May tawagin. Video, may kung ano-ano Ayaw pa man. tawagin. Anong kabalintunaan ito? Tapos sasabihin natin, si Saldico hindi pa tatawag. Ang dami rin niya sinabi na una Ipatatawag niya, ngunit nakakondisyon, kailangan mo nang pumirma. Mali yun. Ha? Mali po kayo dyan, Senator. O kaya natin sinasabi, Oho. yan ang malungkot na katotohanan. Hindi ako naman, kaya... Hindi ka dapat nagbibigay ng kondisyon. Di ba minsan ay sinabi niya, I will go, we will go, Ayun. where the evidence leads us. Oho. Ito na nga eh. Yeah. Nahuli na nga eh. Ito yung magandang pagkukunan mo ng ebidensya. Oho. Ako naman, Sen, para baka maglubang ang kalooban, nakikiusap na ako para kahit hindi man ako dapat makiusap, nakiusap na rin ako. Baka naman kahit pa paano. Sige nga, kausapin mo nga. Kausapin mo. Yung magandang pakiusap. Sen, nakikiusap po kami. Sen Ping, baka naman pwedeng ipatawag yung 18 Marines at pagdating po ni Congressman Saldico, ipatawag yun na rin po. Para... Hindi, sabi naman niya, ipatatawag niyang pare-pareho para daw magkaalaman kung talagang pare-pareho yung sinasabi. Pinagtatagditag, tama naman. Pero kanya, bago mangyari yan, Oho. kailangan pumirma muna sila. Wag naman ganon. Kasi kung ayaw pumirma, talagang magiging problema talaga So, natin yan. yan. Happy birthday daw. Yan. Happy viewing po kay Mark, Carla, Lingad at sa kanilang pamilya at sa lahat po ng mga taga-lokal ng Brimbank, Victoria, Australia. Aba, pinasasabi po nilang maraming taga-Australia ang nakasubaybay sa SGM sa YouTube at Facebook. Di ba may plano tayong pumunta sa Australia, Jay? Yes po, yes po. Oo. Nakakuha na po ako. May visa ko ba dyan? Wala kang visa? Yan naman. Kailangan pala visa. Di mag-apply na po ako Australia. Oo. Ang tagal niya, na? Opo. Baka hindi mo makuha in 3 weeks time. Hindi, padala niyo muna ako ng yung pocket money send. Una, Hindi, ganitong gawin mo para madali. Oho. Mauuna na ako. Ganito nga eh. Opo, Kasi opo. magtatagal ka eh. Oo. Sa Papua New Guinea, walang visa. Doon ka muna pumunta, malapit-lapit na yun eh. Medyo Magkatabi yun eh. Opo. Pagdating doon, kausapin mo yung bankero. May mga bangka doon. Oho. Magsagwang ka na lang. Ayos na yun. Advance happy birthday po kay Oliver Balye. Uy, si Oliver Balye sa aming prompter sa umaga. Birthday po pala niya bukas. Ayan. Magre-regalo ako siya ng chocolate cake. Para salamat, pampasalamat. Happy birthday kay Jean Lawrence Galion ng Quezon City at happy birthday kay Ofelio Tupal ng Las Piñas. Sen, marami pong salamat sa inyo. Salamat din dyan. Kahit wala si political analyst Nelson Lubao, ay Opo. kahit paano ay nabigyan natin ng konting pakinabang sana sa kanila dyan. Opo. At sana kahit na po napakataas ng gasolina at saka diesel, kami po yung maasa pa rin na makapagluto kayo ng napakasarap Masarap na hapunan. Ayan. Yan. Maraming pong Huwag salamat. po kayong Opo. gagamit ng uling. Lalo kung kayo nakakondo, mabigat po, palalayasin kayo dyan. Maraming salamat po. Ito na ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Ingat po kayo. See you on Monday. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta pa
matatakot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong